Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una sa lahat, gusto ko pong batiin yung aking pinsan, si Miggy. Masaya ako na nakikita yung family mo. At kung nanonood ka man ngayon, I hope malaking tulong sa iyo yung mga devotions po natin. So hello sa iyo, sa iyong asawa at sa mga anak. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan po patungkol sa understanding the gospel. Ito na po yung pangalawa sa pinakahuli nating pagtalakay sa tema na ito. Now, yung pag-aaralan po natin ay magmumula po sa Philippians chapter 1 verse 27. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Si Apostol Pablo po ay nakakulong during this time. Now, meron po akong gustong i-emphasize dito, isang sentence lang po. Sabi po rito ni Apostol Pablo, verse 27, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ." Sa Tagalog po, kinakailangang mamuhay kayong karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya napakaganda nitong sabihin kung ikaw si Apostol Pablo, no? Kasi nakakulong ka eh. Ibig sabihin, ipinamuhay mo talaga yung Ebanghelyo, ipinangaral mo talaga si Kristo to the point of, being persecuted by your enemies hanggang sa makulong siya, pero pinaglalaban niya pa rin, ipinapangaral niya pa rin yung Ebanghelyo. Kaya nung sinasabi niya to sa mga taga-Pilipos, malaki yung impact, malakas yung impact. Kasi si Apostol Pablo mismo na nagsasalita dito, ipinamuhay niya yung isang klase ng buhay na nararapat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Mamuhay kayong karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Isipin niyo pong mabuti, no? Si Apostol Pablo, pinapersecute niya yung church, yung body of Christ, yung mga mananampalataya. At dumating siya sa pagkakataon na siya naman yung pinapersecute dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. Now, makikita natin sa New Testament na yung mga disipulo willing mamatay para sa ating Panginoon, willing suungin ang mga paghihirap at pagdurusa sa buhay. Bakit po? Dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Naranasan nila yung pagliligtas. Nakita nila kung paano ipako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. At talagang nasa isip nila, kailangan kong mamuhay ayon sa ginawa ni Kristo na ito. Kung siya namatay para sa akin, iniligtas ako, nararapat ko rin lang ibigay yung buhay ko. Mamuhay para sa Diyos ng nararapat at naaayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, sasagutin po natin yung tanong, no? Why should we live worthy of the gospel? Bakit nga ba tayo dapat mamuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Number 1, we were bought not by gold or silver, but by the blood of Jesus. Isipin niyo pong mabuti yan, mga kapatid. Nung tinubos tayo mula sa kasalanan, hindi naman tayo tinubos ng Diyos na nagbayad siya ng ginto o pilak. Nung tinubos niya tayo, ang pinambayad niya, dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ito yung sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. We were ransomed from the futile ways inherited from our forefathers. Ito yung sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sinulatan. Nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kung i-apply natin to sa ating buhay, di ba ganun din tayo, no? Yung klase ng pamumuhay natin dati, walang kabuluhan, walang patutunguhan, walang direksyon, puro pang sarili lamang, puro pagmamayabang at pagmamataas, punong-puno ng kasalanan at kalaswaan. Ayun yung dati nating pamumuhay. Mula doon, tinubos tayo ng Diyos at sabi po rito, hindi niya tayo binayaran ng ginto o pilak. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay gaya ng pilak at ginto. Subalit ang ipinangtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo, precious blood of Christ. Yung tinik, yung koronang tinik, talagang sumisirit yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Yung dugo na ibinuhos niya doon sa krus, yun ang ipinambayad sa atin. Kaya anong ganti natin doon? Merong isang Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa atin. Kamanghamanghang pangyayari sa history ng sangkatauhan. Diyos nagkatawang tao dahil mahal tayo. Anong ganti natin sa ganong klaseng pag-ibig? Why should we live worthy of the gospel? Because we were bought by the blood of Jesus Christ. Yun na yung pinakaganti natin sa akin. Lord, hindi ko kailanman matatapatan ang ginawa niyo para sa akin. Kahit anong sakripisyong gawin ko, hindi sapat para matumbasan ko yung ginawa ninyo para sa akin. Pero at least, no? Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I will give you my life. I will live worthy of the... Mamumuhay ako ng ayon sa ginawa mo doon sa krus. Kahit matumbasan ko man lang yung 0.1%, 0.001% ng sacrifice nyo, no? Yung magawa ko yung best ko to live worthy of what you've done on the cross. Number 2 po, why should we live worthy of the gospel? We were given only one life with limited time here on earth. Mga kapatid, ma-realize po nawa natin yan, no? Isa lang yung buhay natin. Madalas, sinasayang pa natin. Isang buhay lang. Limited time. Yung oras na nawala sa atin, hindi na babalik yon. Yung nangyari kahapon na nagpatamad-tamad tayo, hindi na babalik yon. We have only one life to live. We have limited time here on earth. Anong gagawin mo sa time, sa oras, sa panahon mo dito sa mundo? Pag yan ginamit mo ng walang kinalaman sa Panginoong Hesukristo at sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, it's just a waste of life. Precious life. It's just a waste of time. Sayang lang po. Dahil meron lang tayong isang buhay, kapatid, ibigay na natin sa Panginoon. You can never go wrong with that decision. Kung meron mang isang desisyon na gagawin ka na hindi ka magkakamali, yun yung ialay mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Bigay mo sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, we were given one and only chance to participate in God's mission. Yung Diyos po may mission dito sa mundo. Ang mission niya, ipakalat ang Ebanghelyo, lahat ng mga bansa makakilala sa Kanya, all the nations bow down before God. That's the mission of God. Yan yung mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at nagrebelde ang lahat ng mga bansa sa Diyos. Ever since na dumating ang Panginoong Hesukristo, sinasamsam niya yung mga bansa, yung mga lahi, mga Pilipino, Chinese, Vietnamese, no? Americans, mga Taiwanese, Koreans, lahat yan sinasamsam ng Diyos pabalik sa Kanya. Yan po ang mission ng Diyos. At yung mission ng Diyos, dito lang yan sa human history, fallen human history. Sa perfect world, sabihin natin new heavens and new earth, sa perfect world, wala nang mission. Wala nang pag-share ng Ebanghelyo para maligtas yung tao. Yung mission, ngayon yan. Ngayon mismo. At wala na tayong iba pang chance. Why should we live worthy of the gospel? Because we were given one and only chance to participate in God's mission. Napakasarap po na yung buhay natin nandoon sa mission ng Diyos. Na ang mentality mo, Lord, aabutin ko yung membro ng pamilya ko, aabutin ko yung mga workmates ko, yung mga kaibigan ko, aabutin ko yung mga tao sa paligid ko ng Ebanghelyo ng Panginoon. I'll make sure na maririnig nila, makakarinig sila ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo so that they too will become worshipers of the Lord Jesus Christ. They will become worshipers of God. Isang beses lang po yan, mission na yan. Wala na po. So why should we live worthy of the gospel? We were bought by the blood of Jesus. We have only one life and limited time here on earth. And we were given only one and only chance to participate in God's mission. Kaya po yung application natin, how can we live worthy of the gospel? Paano natin gagawin yon? Number 1, serve God out of love and gratitude. Paglingkuran po natin yung Diyos na mula sa pag-ibig natin sa Kanya. Kasi una tayong minahal ng Diyos eh. Pinakita ng Diyos, pinatunayan ng Diyos yung Kanyang pag-ibig niya.
yung pag-ibig niya sa atin nung ang Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus. Now, it's our turn. Tayo naman. Mahalin din natin ang Diyos pabalik sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Let's serve God out of love and gratitude. Pag sinabi natin gratitude, alam mo yung punong-puno ka ng pasasalamat. Isipin mo, namatay si Kristo doon sa krus. Isipin natin mabuti, no? O nga, no, Lord, namatay ka sa krus. Hindi madaling mamatay sa krus, pero namatay ka doon, alang-alang sa, para maligtas ako. Anong nararamdaman natin? Dapat gratitude, thankfulness. Because we have this thankfulness in our hearts, we want to serve God. Kasi kung hindi tayo thankful, hindi napupuno yung puso natin ng gratitude, ng pasasalamat sa Diyos, para mo na ring sinabi na baliwala sa iyo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Number 2 po, spread the gospel and involved in missions. Lagi ko pong itong sinasabi sa lahat ng mga platforms natin, no, social media, pati sa personal. Lagi kong sinasabi, lahat tayo missionaries. Yung pagmimisyon, hindi ito profession or professional activity or pang mga professionals lang na missionary. Lahat ng Kristiyano missionaries. Pang sa lahat to. So we have to spread the gospel and involve ourselves in missions. Utos ng Diyos, utos ng Panginoon Jesucristo sa lahat yung Great Commission. Go, disciple the nations. Teach them to obey everything I've commanded you. Evangelize natin yung mga tao, tuturuan natin silang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Simulan natin yan sa mga pamilya natin, sa ating mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin. Spread the gospel, wag nating ikahiya ang ating Panginoong Jesucristo. Sa halip, ipangalandakan natin yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus. Pangatlo po, how can we live worthy of the gospel? Set an example. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, kung maalala niyo sa devotion natin noong nakaraan, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ako, paano ako tinutularan ng Panginoong Jesucristo. Nandun siya sa ganong level. Tayo rin po, ina-aspire natin, gusto natin na dumating tayo sa punto na pwede nating sabihin sa mga anak natin, tularan niyo ako. Kung paano ko tinutularan ng Panginoong Jesucristo. Set an example and aim high. Lagi po tayong excellent sa lahat ng ginagawa natin. Excellent sa trabaho, excellent sa opisina, excellent sa eskwelahan, excellent sa pamilya, excellent po sa lahat ng bagay. Lahat ng ginagawa natin, mataas yung standard. We aim high. We're setting an example to other people. Bakit po? We're doing it for the glory of God. Ginagawa po natin iyon bilang pagsamba natin sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin. Laging tinataas natin yung standard natin kasi dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. We set an example and aim high for the glory of God. Ibig sabihin po, lahat ng ating ginagawa, inaalay natin sa Diyos. Lord, thank you. Tinanggap ko yung ebanghelyo. Naligtas ako. Simula ngayon, wala akong bagay na gagawin na para sa akin. Lahat ng gagawin ko para sa inyo at dahil para sa inyo ito, pagbubutihin ko. Kahit estudyante ka, kahit nanay ka, tatay ka, employer, employee, o nasan ka man, aim high. Laging mataas ang standard, Lord. Pagsamba ko sa inyo to. This is for your glory. Salamat dahil tinanggap ko yung ebanghelyo. At dahil dito, I will give my best for your glory. Na para po sa ating discussion, how can we involve ourselves in missions now? Since isa lang yung chance natin, may isa lang tayong pagkakataon para maging involved sa missions. Paano natin gagawin yon? Right now. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, humingi tayo ng tawad sa Kanya, kung may dapat tayong hingi ng tawad, kung nagtatamad-tamaran tayo, nag-aaksaya tayo ng oras, nag-aaksaya tayo ng lakas. Kausapin natin siya, Father, I'm sorry for wasting so much of my time. Now I realize that my time here on earth is limited. I'm not getting any younger. My strength is not forever. So please, Lord,
Use my life. I am willing and available. Use me for your purpose. Rebuke me whenever I waste my time. Let me serve you out of love and gratitude. Let me spread the gospel that saved me and gave me eternal life. Let me set an example of excellence and show how to live for your glory. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. Salamat po sa inyong pagsubaybay at huwag po natin kalimutan, ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.